Rongrong. 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 Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayos ba? Umalis ka. Hindi. Seryoso ako sa iyo. Anong halaga ng sinseridad? Nakita mo ba? Ito ang Mercedes na ibinigay sa akin ni Brother Tao. Ikaw, napaka-cute mo. Amoy ng labas. Hindi ko ito kayang bilhin sa buong buhay ko. Labas, gamit, labas ng biyahe. Sino ang nagsabing hindi ko kayang bilhin? Ako. Labas ng delivery. Siguradong bibilhin ko ito sa hinaharap. Mas maganda pa sa ito. Binabati ang host sa matagumpay na pag-activate. Sistema ng pagsasakatuparan ng paninindigan. Sa bawat pagkakataon na nagmamatigas ang host, lahat ay magiging totoo. Natukoy na matagumpay na nagmamatigas ang host. Gantimpalaan ng isang malaking E. Malaking easy. Ikaw lang. At malaking his pa. Malaking easy. Kung talagang kayang bilhin ang malaking E, magbibigay ako ng live na performance para sa iyo. Baligtad na paghugas ng buhok. Hindi, Rongrong. Rongrong, pakinggan mo ako. Ako. Nakita mo ba? Si Brother Tao ay mas mayaman kaysa sa iyo. Kakabigay lang sa akin ng Mercedes. Ngayon, may ipinapadala na namang tao para dalhin ang malaking E sa akin. Pwede bang magtanong? Ikaw ba si Jiang Feng, Ginoong Jiang? Ako si Jiang Feng, Ginoong Jiang. Ang nangungunang bersyon ng pagsasaayos ng malaking E na iyong in-reserve. Naipadala na. Ito ang dokumento. At susi, pakisuyo, pirmahan ito. Ano nang sinabi mo? Ang malaking E na ito ay talagang kanya. Ang malaking E na ito ay talagang kanya. Nagkamali ka ba? Siya ay isang cute na delivery boy. Paano siya makakabili ng malaking E? Walang mali sa impormasyon ng dokumento. Sigurado ako, ang mamimili ay si Ginoong Jiang. Aba, ang galing. Ang tibay ng dila niya, kaya niya akong gawing totoo ang aking mga pangarap. Jiang Feng, hindi ko akalain na para maibalik ako. Talagang gumastos ka para magpagawa ng palabas. Magpapanggap, kung hindi ano, sa tingin mo, isang simpleng delivery boy, makakabili ng malaking E. Nakakainis. Zao to delivery. Jiang ₱766,766. Ginoong Jiang, ito ang iyong binili, mula sa aming grupong delivery. Yin Yang Garden. Nangungunang klase ng marangyang bahay pahingahan. Isang taong serbisyo para sa mga si. At may kasama pang gantimpala. Ngayon, makakapagpalit na ako ng mas magandang bahay pahingahan para sa nanay. Nanay, tingnan mo, maganda ito, di ba? Si Xiaofeng. Mukhang sobrang mahal ito. Baka mas mabuti kung pumasok tayo at tingnan. Umalis. Kumusta, nanay? Gusto mo ba? Mahal na biyanan. Ang galing ng pagkakataon. Nandito ka rin pala. Mahal na biyanan. Nandito ka rin pala. Eto. Sino bang may kaugnayan sa iyo? Yung anak mong cute. Karapat-dapat ba siya kay Rongrong? Si Xiao Tao ang nagasikaso nito para sa akin. Ang mga high-end na silid ng ospital dito. Ang anak mo, kaya ba niyang bayaran? Tita, high-end na silid ng ospital. Sa isang taon, mga daang libo lang. Hindi naman ito malaking bagay. Maliit na pera. Si Xiao Tao. Para sa iyo iyon. Siyempre, hindi ito pera. Pero para sa ilang tao, baka magtrabaho ng buong buhay sa delivery. Baka makabawi lang ng kaunti. Ikaw, nanay, huwag kang magalit. Hindi ito sulit sa kanila. Sa kabila ng lahat, kailangan nating tumira. Sa mga tao sa C-suite. Bakit pa tayo makikipagtalo sa kanila? Jiang Feng, anong pinapakita mo? AI suite. Sa isang taon, kailangan ng hindi bababa sa 10 milyon. Kayo, karapat-dapat ba kayo? Ginoong Jiang. Ginoong Jiang, pasensya na sa paghihintay. Ang iyong inireserbang nangungunang AI suite ay nalinis na ng buo. Pakiusap, ano? Ilahi na silid. Ilahi na silid. Siya, itong cute na bata. Paano siya makakapagbayad? Ilahi na silid. Sino ka? Ito ang aming mga residente ng mataas na silid. ENV, Mating. Kahit na ikaw ay aming kliyente. Ngunit, hindi mo rin maaring sabihin iyon. Director, nagkakamali ka ba? Siya na walang trabaho, na hindi man lang makakapagbayad ng ihi na silid. Sino ang nagsabi na wala akong trabaho? Ako ay talagang direktor ng grupo. Nakita ang matigas na pananalita ng host. Matagumpay na nakuha ang Seven Continents Group. Posisyon bilang direktor ng risk control. Ikaw lang, at director. Sinasabi ko rin na ako si Reyna ng Langit. Nagmamalaki ng walang preparasyon. Director, sinasabi ko na ang inyong tirahan
Tila hindi masyadong ideal. Maaari ba akong makakuha ng refund? Ano pa ang hinihintay mo? Agad na itaboy ang baliw na babaeng ito. Itapon siya. Liu Qian, Ginoong Liu. Eangi, ma. Ginoong Song. Hindi kayo welcome dito. Pakiusap. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang balak ninyong gawin? Kayo, mga cute na ito. Hindi magandang mangyari. Narinig niyo ba? Papayagan kayong umalis. Nakapagmaneho na ba? O kaya, sumakay na lang kayo sa aking malaking i. Ay naku, nanay. Sige na nga. Tara na. Tara na, nanay. Tita, hayaan siyang magpanggap. Hintayin ang kumpanya namin ni Erju. Nakuha na ang pamumuhunan mula sa Seven Continents Group. Pinapakuha ko silang lumuhod at humingi sa atin. Ayos. Tara na. Tingnan natin muli sa loob. Ayos. Huwag kang mag-alala sa pera. Kaya kong kumita. Ang bahay na ito. Talagang maganda. Ang ganda-ganda. Ito ang impormasyon sa interview ng Seven Continents Group. Ayos lang ito. Magpahinga ka muna dito. May mga bagay pa akong aasikasuhin sa kumpanya. Babalik ako mamaya para samahan ka. Sige, magtrabaho ka na. Huwag mag-alala, nanay. Sige na. Mas mabuti kung abala ka. Matandang lalaki. Tingnan mo ang anak natin. Umuunlad na. Dumating na si Ginoong Jayang. Mukhang gwapo naman. Pero hindi ko alam kung siya ba ay isang palamuti lamang. Ginoong Jayang, pakiupo. Kumusta? Nasiyahan kami sa iyong resume. Labis na nasiyahan. Salamat. Ang sistema ay mahusay. Hindi ko alam kung ano ang risk control. Hindi masyadong malinaw. Pero ito ay kayang makalusot. Ngunit kumpara sa resume, ako personally, mas pinahahalagahan ang kakayahang praktikal. Halimbawa, nais kong si Ginoong Jayang ay makahanap sa lugar ng mga salik ng panganib ng kontratang ito. Tapos na ito. Anong risk control ba? Wala akong natutunan tungkol dito, okay ba? Pasensya na. May meeting pa ako. Sasamahan ko si Ginoong Jayang. Sige, Ginoong Lin. Ang cash flow ng kumpanya, ang panandaliang pamumuhunan ay tumaas. Hindi masyadong mataas ang porsyento ng pagtaas. Pero makikita, ang likwididad ng kumpanya at kakayahang gawing pera ay napakabuti. Naiintindihan mo ba ang pangungusap na ito? Anong ibig sabihin? Hindi ko maintindihan. Pagkakaroon o pagkawasak. Ito ay isang tanong na dapat pag-isipan. Ay tahimik na pagtanggap ng kapalaran o walang awa na paglaban. O tulad ng sinabi mo, ang resume ko ay ganito kaganda. Ano pa ang itatanong sa akin ng boss? Tama ba? Isang labis na hakbang. Saan ang iyong bayan? Galing ako sa Shandong. Ikaw? Walang kwenta. Magiging magkasama tayo sa trabaho. Bakit wala kang sinasabi? Totoo naman. Ginoong Jayang, 20 minuto na ang nakalipas. Hindi mo ba alam ang kahit ano? Nakakuha ako ng gantimpalang pandaigdig sa pagsusuri ng panganib. Binabati ang mayari sa tagumpay ng matigas na bibig. Matagumpay na nakuha. Kaalamang pang-master sa pagkontrol ng panganib. Ang pangalang Jiang Feng. Hindi ko pa narinig. Nakakuha pa ng pandaigdigang parangal. Nagmamalaki ng walang draft. Ginoong Jiang, kung wala kayong alam, mas mabuti pang huwag na lang tayo. Sayang ang oras natin. Sinasabi kong naiintindihan ko. Panulat at papel. Papel at panulat. Tingnan ang kontrata sa pagsusuri ng panganib. Kailangan ba ang mga bagay na ito? Ang kontratang ito, pero dumaan sa departamento ng pagsusuri ng panganib. Sinuri, paano siya? Nakahanap ng napakaraming problema. Ang taong ito, baka naman ito'y basta isinulat. Nasa itaas ang mga panganib. Dalhin ito para suriin. Maghintay kayo sandali. Ibinibigay ko na ito sa departamento ng pagsusuri ng panganib. Suriin muli.
Ang bagong direktor. Bakit ang tagal ng pagsusulit? Ano pa ang magagawa? Tiyak na nasubok ng pagsusuri ni Ginoong Lee. Nahirapan siguro. Ang kontratang pagsusulit na iyon. Nagiwan tayo. Tatlong pinakakitang nakamamatay na butas. Hindi ba ito nakikita? Ganito ang antas. At darating pa sa 7 continents bilang direktor ng pagkontrol ng panganib. Ginoong Jayang. Nakumpleto na ang pagsusuri sa panganib. Pakisuri nga ito. Ang batang ito. Hindi naman siya nagsubmit ng blankong papel, di ba? Mahigit 30 tala. Baka nagsulat lang ng walang kabuluhan. Tama nga. Akala mo ba tayo ay walang ginagawa? Totoo ba ito? Kailangan lang itong beripikahin para malaman. Magtrabaho. Ginoong Lin. Pagsubok ni Jiang Feng. Kumusta na ang pagsusuri? Siya. Ito. Paano ito posible? Ano nang nangyari? Ano nang nangyari? Ginoong Lin. Ang mga isyu sa panganib na isinulat ni Jiang Feng. Lahat ay tama. Hindi lang ang mga bitag na itinayo namin. Pati na ang ilang, na hindi namin nakita, malalaking butas, na siya ay nakapagmarka. Sinasabi mo bang ang Departamento ng Pagkontrol ng Panganib ninyo, sa loob ng isang buwan, ay hindi natuklas ang problema? Si Jiang Feng ay gumamit lamang ng kalahating oras upang matuklasan. Sandali, Ginoong Lin. Kahit, hindi pa umabot ng kalahating oras. Ano nang ibig mong sabihin? Kanina, nang umalis ka, Ginoong Jiang, nakatitig siya sa dokumento. Hanggang sa huli ay natira. Sa loob ng 10 minuto, siya lamang, ang kumuha ng papel at panulat upang sumulat. 10 minuto. Mukhang halimaw itong batang ito. Ganitong uri ng talento. Hindi ko talaga siya maaring pakawalan. Bakit ang tagal? Sige na nga, lalabas na ako. Hanapin na lang sila. Ginoong Jiang, satisfied ako sa iyong kakayahan. Tingnan mo, may 6 na milyong taunang sahod. Inaanyayahan kang maging tagapangasiwa ng risk control ng 7 Continents Group. Ano sa tingin mo? Magkano? Pupunta ako. May 6 na milyon pala. Kung ito ay para sa delivery, abutin pa ng taon ng unggoy at buwan ng kabayo. Bakit hindi siya nagsasalita? Baka hindi siya nasisiyahan sa sahod. Tama rin. Ang mga hinihingi ng ganitong uri ng nangungunang talento. Siguradong mas mataas. Kung hindi ka nasisiyahan sa sahod, kung hindi ka kontento, maaari pa tayong mag-usap. Hindi na kailangan pag-usapan. Satisfied ako sa sahod at sa iyo. Pareho akong nasisiyahan. Uwi ako para majempe. Bukas ay darating na ako para magtrabaho. Ginoong Jayang, ano nang nangyari? Gusto ko sanang magtanong. May oras ka ba ngayong gabi? Gusto kong anyayahan ka na dumalo. Sa salusalo ng 7 Continents Group. Salusalo. Salusalo. 7 Continents Group. Ito ang pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan sa Longguo. Kaya naman, madalas tayong magdaos ng ganitong mga salusalo upang makahanap ng mga kumpanya na may pinakamalaking potensyal para mamuhunan. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito ngayong gabi. Ang pagkakataong ito upang ipaalam sa labas ang opisyal na anunsyo na ikaw ay humawak ng posisyon sa aming kumpanya bilang direktor ng risk control. Naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala. Siguradong darating ako sa tamang oras. Paalam, boss. Ginoong Lin, bakit ninyo inanyayahan? Si Ginoong Jayang na dumalo sa salusalo. Wala pa siyang opisyal na trabaho. Ang ganitong uri ng talento. Kung hindi siya agad na manunumpa, takot ako na. Siya ay mahihirapan sa ibang tao. Sa salusalo ngayong gabi, dapat siyang ikonekta sa 7 Continents Group. Wrong. Ikaw at si Jiang Feng ay naghiwalay sa taong iyon. Ay talagang tama. Kung hindi sana, nakilala natin si Xiao Tao, ang ating pamilya. Saan tayo magkakaroon ng pagkakataong makapasok? Sa ganitong uri ng mataas na okasyon. Ikalawang tiyuhin. Ano na ang nangyari dito? Ginoong tao. Pero may kaugnayan sa 7 Continents Group. Bilang bagong direktor ng risk control. Malalim ang ugnayan. Nga, tungkol sa pamumuhunang ito. Salamat din kay Xiao Tao. Lahat tayo ay pamilya. Ano lang naman ang maliit na bagay na ito? Mamaya, dadalhin ko kayo. Para makilala, ang bagong direktor. Pag-usapan natin, ang aming plano sa pamumuhunan.
Mga ginoo at ginang, ngayon nais kong ipakilala sa inyo. Isang formal na pagpapakilala. Ang aming Seven Continents Group, ang bagong direktor ng Risk Control. Ginoong Jiang Feng. Jiang Feng. Paano siya? Si President Lin ay nag-anunsyo ng kanyang posisyon sa harap ng lahat. Ano bang background ni Jiang Feng? Wala akong narinig na pinahalagahan ng ganito ni President Lin. Tiyak na may kakaibang katangian siya. Xiao Tao, hindi ba't kilala mo ang bagong direktor ng Risk Control? Sobrang pamilyar. Paano siya magiging? Jiang Feng, ang batang mahirap na ito. Ano nang nangyayari? Paano siya? President Lin. Jiang Feng. Isa lang siyang delivery boy. Hindi siya karapat-dapat na maging direktor ng Risk Control. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ang ginoong ito, ang ibig mong sabihin ay, nagtatanong sa pananaw ng aming Seven Continents Group, napakalayo na gagamitin ang isang delivery boy para maging direktor ng Risk Control. Hindi. President Lin, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, wala siyang maling sinabi. Totoong dati akong isang delivery boy. Dati, isa akong delivery rider. Jiang Feng, ano nang sinasabi mo? Isa lang siyang delivery rider. Nabaliw ang Kizu Group. Nag-hire ng isang runner bilang Risk Control Director. Narinig niyo na, Ginoong Lin? Isa lang siyang mababang runner. Tama si Rongrong. Ginoong Lin, huwag kayong magpaloko sa kanya. Kung ang batang ito, talagang isa lang siyang delivery rider, paano mangyayari iyon? Paano niya mapapabilib si Liu Liang at ang kanyang grupo? Ano ba talaga ito? Ano ang nangyayari? Jiang Feng, sa tingin ko, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. CJ, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit pinili kong subukan ang trabaho sa delivery ay upang mas malalim na maunawaan ang mga pangunahing buhay at pangangailangan. Sa ganitong paraan lamang, ang aming mga produkto at serbisyo ay makikinabang ang mas maraming tao. Eto, subukan ang buhay. Kahit isang disenteng bahay ay hindi mo kayang bilhin at naglakas loob pang sabihing nag-experience ka ng buhay. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi ko kayang bumili ng bahay? Ang Villano isa ng God of So. Matagal ko nang nabili iyon. God of So. Nakita ang tagumpay ng host sa pagtanggi. Gantimpala kay Tangshen ng isang uri. Pagmamayari ng Villano. Sige na, ito ay may tuturing na ex-girlfriend. Ito ba ay tulong na ipinadala? Tangshen ng isang uri. Hindi ito basta-basta mabibili ng mayaman. Lalo na ang Villano isa na iyon. Walang sinuman ang nakatira dito. Jiang Feng kahit na nagsisinungaling ka, dapat mo munang suriin. Jiang Feng, Tangshen ng isang uri. Hindi ka ba natatakot sa malakas na hangin? Na baka maputol ang iyong dila. Ang bahay na iyon ay para sa mga katulad mong mahirap. Maglakas loob bang isipin iyon? Siya nga si Jiang Feng. Akala mo, basta magbigay ka ng kahit anong pangalan ng proyekto, ay makakapagpanggap ka ng mayaman. May papakita ka bang ebidensya? Dahil hindi ka naniniwala, gusto mo bang tumaya tayo? Kung mananalo ako, kayo ay dapat umalis mula dito. Lumayas, hindi na kailangan. Kung talagang kaya mong ipakita, huwag mong sabihing lumayas mula dito. Gagawan kita ng striptease sa harap mo. Ginoong Jiang, dito. Magandang araw, Ginoong Jiang. Ikaw ay ngayong umaga. Binili ng buo. Villano isa ng Tangshen. Lahat ng pagmamayari, paglipat ng pagmamayari at mga kaugnay na dokumento, ay naayos na ng kumpleto. Pakisuyong tingnan. Paano ito posible? Ito ay tiyak na imposible. Ikaw ang lalaking ito. Siguro ay isang aktor na inanyayahan. Bakit mo ako gustong lokohin? Walang paraan. Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mo kung sino ako. Ang buong Jiangsheng. Ilang tao ang karapat-dapat na makasama ko upang samahan siyang magarte. Ito ay hindi kay Tangshen Yipin. Si Ginoong Lu ba? Ang ganitong katayuan ni Ginoong Lu. Paano ito magiging kasundo upang magarte sa ganitong palabas? Ang batang iyon ay talagang nababaliw. Si Song Tao, yung ating pustahan kanina, ay valid pa ba? Ako. Si Jiang Feng, kami ang may pagkakamali. Tingnan mo ang ating nakaraan. Sa pagkakaibigan, kaya't pakiusap patawarin mo kami. Nga, paano ba ito? Maaari rin akong ituring na iyong pangalawang tiyuhin. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Tama. Si Ginoong Lin, kaya't pakiusap, itaboy mo ang aking pangalawang tiyuhin. At pati na rin ang dalawa na ito. May tao, pakiusap, ilabas sila. Bitawan. Jiang Feng, talagang binili niya ito. Ang villa na may bilang. Si Jiang Feng na ito, ano ba talagang klaseng tao siya? Ikaw, lahat ay tapos na. Nakagalit tayo sa Kizhou. Wala na tayong pag-asa. Tio, hindi. May pagkakataon pa tayo. Sa pagkakataong ito, hindi lang dapat makuha ang pamumuhunan. Gusto ko ring ipagawa sa Kizu Group ang nararapat na presyo. Brother Tao, may paraan ka pa ba?
Hey, Ginoong Du. Ako ito. Song Tao. May balita ako dito. Siguradong interesado ka. Song Tao. Nais ng Tianhong na pamumuhunan ko. Depende sa balitang dala mo. Kung sapat ba ang bigat. Tiyak na sapat. Ginoong Du. Ang kapatid ni Lin Kier na si Lin Feng. Upang bayaran ang malaking utang sa sugal. Sa ilang mga proposal ng pamumuhunan. Nagkaroon ng pandaraya. Sabi mo, kung ang balitang ito ay kumalat. Magandang balita. Pero hindi pa sapat ang bigat. Ginoong Du. Pandaigdigang dalubhasa sa pananalapi na si Wang Shai. Ginoong Wang, upang gamutin ang kanyang apo, ang anoreksya ni Wang Yao, sa paghahanap ng mga kilalang doktor at chef. Sa loob ng ilang araw, dapat ay darating na sa Jiangsheng. Mayroon akong isang international na chef dito. Makakatulong ito sa iyo. Magandang balita, kung makukuha ito, si Wang Shai, hindi ka mawawala ng pamumuhunan. Salamat, Ginoong Du. Lin Kier, Jiang Feng, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano kayo. Tawagin niyo si Lin Kier. Ngayon, kailangan ng 7 Continents Group na magbigay ng paliwanag sa amin. Tungkol sa magbigay ng paliwanag sa amin. Ngayon, hindi namin makikita si Ginoong Lin. Kayo, 7 Continents. Maghintay na lang kayo ng liham mula sa abogado. Ginoong Jiang. Anong nangyari kay Xiaogo? Ginoong Jiang. Mga Ginoo at Ginang. Ito ang bagong itinalagang Direktor ng Risk Control. Jiang Feng. Ginoong Jiang. Ang pinsalang dulot ng 7 Continents. Ano ang plano niyong gawin para sa kabayaran? Pinsala. Mga Ginoo at Ginang, magpakatatag muna kayo. Sabihin niyo sa akin ng detalyado. Ano ang nangyari? Nagtitiwala kami sa inyo, 7 Continents. Nag-invest kami ng ganitong kalaking pera. At ano ang resulta? Ang mga investment advice na ibinigay niyo sa akin. Lahat ay mga bitag. 7 Continents. Kailangan niyong bayaran ang aming pinsala. Mga Ginoo at Ginang, ang responsibilidad na ito. Hindi namin ito tatakasan. Kaya't ako, sa aking personal na pangalan, ay magbibigay sa inyo ng bagong investment advice ng walang bayad. Tinitiyak na makakabawi kayo sa pinsala. At maaaring kumita pa. Ikaw, isang mandarayang nagdadala ng pagkain. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na pamumuhunan? Ang kanyang mga suhestyon sa pamumuhunan. Sino sa atin ang may lakas ng loob na gumamit nito? Tama na. Sino ang nagsabing hindi ako marunong sa pamumuhunan? Noong mga taon sa AA bansa, ang Diyos ng stock na si Buffett, lahat ay kailangang sumangguni sa aking mga suhestyon sa pamumuhunan. Nakita na matagumpay na nagmatigas ang host, magbibigay ng gantimpala, antas ng pamumuhunan na parang Diyos. Nagmamalaki ng walang draft. Akala mo ikaw si Qin Shi Huang. Maaari akong magbigay ng pagsusuri para sa inyong lahat. Suriin ang merkado, gumawa ng plano sa pamumuhunan. Tinitiyak na magiging masaya kayo. Kung hindi pa rin kayo masaya, kami sa 7 Continents Group ay handang magbayad ng doble. Double. Pero bago iyon, may isa pa akong kondisyon. Anong kondisyon? Hindi naman ito tungkol sa paghahanap ng tulong mula sa iba, di ba? Si Song Tao, tungkol sa pustahan sa nakaraang hapunan. Mukhang hindi mo pa ito natutupad, di ba? Kung ang aking plano ay makakapagpasaya sa lahat, ikaw, agad na lumuhod at humingi ng tawad sa akin. CJ, sinasangayunan kita. Gusto kong makita. Ikaw na isang delivery rider. Ano ang mayaalok mo? Makatuwirang suhestyon sa pamumuhunan. Malalaman mo mamaya, mga Ginoo at Ginang, mangyaring sumama sa akin sa silid ng pulong. Dobleng kabayaran. Diyos ko, kailangan itong bagay na ito. Agad na iulat kay Ginoong Lin. Talagang matapang ka. Nangahas na baguhin ito ng walang pahintulot. Mungkahi sa pamumuhunan. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ang Kizu? Ate, alam kong nagkamali ako. Ano ang dapat gawin ngayon? Ang perang iyon ay hindi maliit na halaga. Kahit na tayo ay Kizaw, kailangan din nating masaktan. Ngayon ay natatakot na. Ang pinakamahalaga sa negosyo ay ang kredibilidad. Ngayon, kailangan na lang bayaran ang pagkawala ng kliyente. Ginoong Lin, hindi maganda ang sitwasyon. Ginoong Jiang at iba pang mga kliyente. Naglagay ng pustahan. Kung matatalo, kailangan nating magbayad ng doble sa kliyente. Ano? Napakahusay ni Ginoong Jiang. Ginoong Jiang, napakahusay ninyo. Kumahanga ako. Ay, sobra naman ang papuri ninyo. Kung may kailangan kayo sa hinaharap. Ginoong Lin, ang Ginoong Jiang na ito, talagang isang nangungunang dalubhasa sa pamumuhunan. Sa pagkakataong ito, tila nakakita kayo ng kayamanan. Nga, ang plano sa pamumuhunan ni Ginoong Jiang. Natatanging pananaw, malinaw ang lohika, ang ganda-ganda talaga, tungkol sa mga nangyari dati. Huwag na nating pagtuunan ng pansin. Sa hinaharap, umaasa pa rin akong makipagtulungan. Sa inyo, sana marami tayong makitang pagkakataon. Ginoong Xu, sana marami tayong makipagtulungan sa hinaharap. CJ, sige, aalis na kami. Kita-kit sa susunod. Salamat. Si Jiang Feng ay hindi lang marunong sa risk control. Sa katunayan, mahusay din siya sa investment at financial management. Ang dami naman niyang alam. Ito na ang sinasabi mo. Yung bagong direktor na madalas mong banggitin. Kahit ganitong kalaking problema, madali niyang nasosolusyunan. Ang galing naman. Sakto, single ka rin.
Bakit hindi mo siya kunin? Paalam. Huminto ka. Tumakas ka na noong nakaraang salusalo. Gusto mo na namang tumakas? Jiang Feng, huwag kang masyadong labis. Labis na. Ikaw ang nagsabi ng kasunduan. Dapat alam mo sa mundo ng negosyo. Ang mga kahihinatnan ng hindi pagtupad sa salita. CJ. Ay naku, napakabait. Jiang Feng, sabihin ko sa iyo, tungkol sa bagay na ito, hindi pa tayo tapos. Wala namang problema kay Ginoong Lin. Aalis na ako. Sandali lang, Jiang Feng. May mga bagay akong gusto kong pag-usapan ng mag-isa. Ginoong Jiang, sa pagkakataong ito, napakalaki ng tulong na ibinigay mo. Gusto kong imbitahan ka sa isang pagkain. Hindi ko alam, anong restaurant ang gusto mo? Salamat sa kabutihan mo, Ginoong Lin. Pero, mas gusto ko, ang pakiramdam na kumain sa bahay. Ano namang pagkain ang gusto mong kainin? Papapaghanda ko ang chef. Ay, huwag ka nang magabala. Halika sa bahay ko. Ikaw, marunong pang magluto. Siyempre, ang aking kakayahan ay hindi mas mababa sa mga Michelin chefs. Natukoy ang tagapag-host na matagumpay na matigas ang bibig. Magbigay ng gantimpala. Antas ng kakayahan ng isang chef. Ang sistemang ito ay talagang nakakatuwa. Talagang kahit kailan at saan. Lahat ng bagay ay narito. Pumunta sa bahay niya. Masyado bang mabilis ang pagunlad na ito? Pero, talagang gusto kong makita. Ang Villano isa ng Diyos ng sopas. Kung ano ang hitsura nito. CJ, kaya, ay pagkatapos ng trabaho ngayong gabi. Walang problema. Jiang Feng, maghintay ka sa akin. Kapatid na tao, huwag ka nang magalit. Maaari pa tayong umalis ka. Kung hindi dahil sa iyo, at sa iyong ina. Ganito ba ako kaswerte? Wrong. Kamusta, okay ka na ba? Kumuha ka na ng gamot. Tingnan mo, ano itong mga basurang ito? Ayaw ko na. Lahat ay para sa'yo. Umalis ka. Kung si Jiang Feng ito, siguradong hindi niya ako tratuhin ng ganito. Tama. Jiang Feng. Anong nangyari sa'yo? Jiang Feng. Nagsisisi ako. Ngayon ko lang naintindihan. Ikaw talaga ang pinakamamahal sa akin. Pwede ba tayong magsimula ulit? Angie, ma. Akala mo ba ay naglalaro ng pag-ibig? Parang naglalaro lang. Ako, kung gusto mong makipaghiwalay, makipaghiwalay ka. Kung gusto mong magkasama, magkasama tayo. Pakiusap, hindi. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Seryoso akong gustong makasama ka. Tapat. Kaya ang iyong tapat na puso ay talagang walang halaga. Mula simula hanggang wakas, pera lang ang mahal mo, di ba? Ikaw, Jiang Feng, huwag mong isipin na dahil may ilang pera ka, ay magaling ka na. Tulad mo na mula sa ibaba. Cute na maliit. Bukod sa akin, sino pa ang makakakita sa'yo? Jiang Feng, kayo, may problema ba kayo? Maliit na problema. Linkir, paano ka nandito? Jiang Feng, ikaw, nagimbita ka pa ng iba. Siyempre, ikaw lang ang inimbita ko. Angie, ma, kung wala kang ibang bagay, maaari ka nang umalis. Jiang Feng, hintayin mo ako. Magiging pagsisihan mo ito. Yung, siya ang girlfriend mo. Ex-girlfriend. Matagal na kaming naghiwalay. Oh, tama nga. Naghanda na ako ng pagkain. Pakiusap. Narito na. Nagluto ako sa pressure cooker ng braised pork ribs sa loob ng 3 oras. Tikman mo. Oh, tama nga. Pupunta ako para kumuha ng kanin para sa iyo. CJ. Hey, Xiao Feng. Talaga bang pumunta ka sa bahay ni Jiang Feng? Kayo lang dalawa. Walang anuman. Iyon na. Simple lang, kakain tayo. Kumain. Pero may moderate anorexia ka. May moderate anorexia ka talaga. Kaya ang kinakain mo ay isang espesyal na chef sa bahay, na espesyal na nagluluto para sa iyo. Yung niluto ni Jiang Feng, mga simpleng lutong bahay. Sanay ka bang kumain ng mga iyon? Hindi ba't ikaw rin? Si Jiang Feng ay tumulong sa kumpanya.
ng ganitong malaking tulong. Sa kabila ng lahat, sisikapin kong kumain ng kahit kaunti. Ano na nangyari, Linsong? Walang anuman. Nakabitin na. Halika. Ito ang Shanghai Mountain Wachang Rice. Inutusan ko ang kamag-anak ko para sa akin. Nadala ng tao mula sa likod. CJ. Ang mga ito, lahat ito ay gawa mo. Siyempre, tingnan mo ang silid na ito. May isa pa bang tao? Siguradong lahat ito ay gawa ko. Kumain habang mainit pa. Masarap. Halika. Bibigyan kita ng isang mangkok ng sabaw. Ito ay sabaw ng mais at buto-buto. Pinakuluan ko rin ito ng 5 oras. At binili ko pa ito. Ito ay buto-buto ng itim na baboy. Ang bango nito. Ang bango talaga. Bigyan mo ako ng isa pang mangkok. Walang problema. Hintayin mo ako ha. Narito na. Ito na ang ikalimang mangkok ng kanin. Hindi ko ito napansin. Si Ginoong Lin ay talagang isang masugid na mahilig kumain. Gusto mo bang bigyan ka ng isa pang mangkok? Hintayin mo ako ah. Hey, Xiao Feng. Ako at ang mga magulang ko ay hindi pa rin kampante. Gusto mo bang ipagawa ko sa chef para ipak at dalhin sa iyo? Hindi naman pwedeng magutom tayo. Hindi na kailangan. Nasa Jiang Feng ako. Kumain ako ng 5 mangkok ng kanin. Ngayon ay sobrang busog. Ano? 5 mangkok? 5. 5 mangkok ng kanin. Paano ito posible? Baka si Kier. Para hindi tayo mag-alala. Sinadyang lokohin tayo. Alam ko na hindi ka naniniwala. Hintayin mo ah. Hindi. Ito. Matandang lalaki. Hindi ko talaga ito mapaniwalaan. Si Kier natin. Hindi pa kailanman kumain ng ganito karami. Ano bang nangyayari dito? Mukhang si Jiang Feng ito. Kailangan nating maunawaan ito ng mabuti. Yung, pupunta ako para tulungan ka. Hindi na kailangan. Ikaw ay bisita. Paano kita papayagang gumawa? Hintayin mo ako sandali. Napakahusay. Napakahusay sa pagluluto. At kusa pang nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Ito ba, ay ang sinasabi sa alamat na, bihirang perpektong lalaki. Ginoong Lin, gusto kong mag-leave ng isang araw bukas. Mag-leave? May mahalaga bang bagay? Tingnan mo ako ngayon. Hindi ba ako nakapagayos na? Gusto ko lang pumunta sa tahanan ng mga matatanda. Para dalhin ang nanay ko pabalik dito. Kaya't magandang balita ito. Sasama ako sa iyo. Ginoong Lin. Sa totoo lang, kaya ko na mag-isa. Hindi ko na dapat kayo abalahin. Hindi ito abala. Ang pag-aalaga sa buhay pamilya ng mga empleyado. Bahagi rin ng kultura ng kumpanya. Bahagi. Kung hindi dahil sa iyong pagluluto, na napakasarap, hindi ko na kayang kumain ng mga luto ng kusinero sa bahay. Hindi ko na kayang kumain. Hindi ako makakasama sa iyo ngayon. Natatakot akong hindi ko kayanin hanggang gabi. Magugutom ako. CJ, nandito na, dumating na. Pakiusap. Jiang A 36,555. Nanay. Little Feng, dumating ka na. Nandito ako para sunduin ka pa uwi. Bumili ako ng bagong bahay. Sa hinaharap, maninirahan ka na lang kasama ko. Ayos. Talagang may kakayahan ang anak. Tayo, sa hinaharap, magkakaroon na tayo ng sariling bahay. Hindi naman mataas ang hinihingi ng nanay. Basta't may ilang dekadang metro. Masisiyahan na ang nanay. Ang dalagang ito ay, Tita, ako ay, halika, halika, umupo ka na, umupo ka na. Anak na babae. Ito, ay bracelet na minana mula sa tita. Halika, nanay. Nagkamali ka ng pagkaintindi. Ito ang boss ko. Ito ang boss ko. Tingnan mo ako. Talagang nalito na ako. Pasensya na, pasensya na. Huwag mong masyadong isipin. Tita, ano ang sinasabi mo? Hindi ko alam kung bakit. Sa unang pagkikita ko sa iyo, parang napakapamilya. Kung hindi ka magagalit, isipin mo na lang na ninang kita. Ginoong Lin, ayos ba ito? Ano ang hindi angkop dito? Kami sa pamilya Lin, palaging pinahalagahan ang pagiging tapat. Magkasundo lang tayo. Bakit ka nakatulala? Bakit hindi mo pa agad dalhin ang ninang? Umuwi para kumain. Oh, nanay. Sige, mauna na ako. Ayusin ko ang mga bagahe mo.
Sige, pumunta ka na. Ayos na. Mayroon na akong katayuan bilang inaana. Sa susunod, makikisalo sa pagkain. Hindi ba't madali na lang iyon? Kier, talagang nahirapan ka ngayon. Kasama pa akong makipag-chat. At tinulungan mo akong magayos. Ninang, bakit ka pa nagiging magalang sa akin? Ito ang mga bagay na dapat kong gawin. Nanay, hindi na maaga. Kung hindi, mauna na akong magmaneho. Ihatid si Ginoong Lin para magpahinga. Umuwi. Bakit ako uwi? Ah, hindi ba ako pwedeng tumira dito? Gusto ko pang makasama si Ninang. Kailangan mo, tumira dito. Ano nang sinabi mo? Kailangan mong tumira dito. May problema ba? Ito, hindi ito masyadong angkop, di ba? Ano nang hindi angkop dito? Si Ninang ngayon, kailangan talaga ng kasama. Sa edad na kailangan ng pag-aalaga, hindi mo kayang mag-isa. Sabi mo nga, Ninang. Tama si Kier, kaya't ganito na ang desisyon. Pumili ka ng kwarto dito ayon sa gusto mo. Pagkatapos nito ito na ang iyong tahanan. Ngayon, maaari na akong makikain ng matagal. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng nanay. Kailangan talaga niyang tumira dito. Masamang tao. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Masamang tao. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Ginoong Lin, pwede bang makipag-usap ka ng maayos? Mukhang ito ang aking silid. Naku, pinayagan ako ng aking ninang na pumili. Pinili ko lang, ang pinakamalaki at pinakakomportabling master bedroom. Hindi ko inasahan, na ito pala ang silid ni Jiang Feng. Kaya ako, kalimutan na. Nakapagbihis ka na, ipinagkaloob ko na sa'yo. Paalam. Jiang Feng, ikaw na masamang tao. Pinanatili kong malinis ang aking katawan sa loob ng maraming taon. Ngayon, nakita mo na ako ng buo. Maganda ang katawan mo Ginoong Lin, hinahanap niyo ako Alaynan, pupunta ako. Ang saloobin na ito, ang babaeng ito, baka hindi pa siya nakaka-move on sa nangyari kagabi. Ginoong Lin, kagabi, hindi ko talaga sinasadya na tingnan ka. Kagabi, walang nangyaring anuman. Tinawag mo ako dito dahil sa kagabi ako. Sinasabi mo pa, CJ, hindi na ako magsasalita. Bakit mo ako tinawag dito? Ikaw, alam mo ba si Wang Shai? Si Wang Shai, sino siya? Si Ginoong Wang ay isang dalubhasa sa pandaigdigang pananalapi. Kung makakakuha ng kanyang pagkilala at suporta, ang Kizu Group ay hindi lamang makakalampas sa potensyal na krisis, kundi makakaangat pa sa susunod na antas. Ano ang kailangan mong ipagawa sa akin? Ang apo ni Ginoong Wang na si Wang Yao ay may malubhang anoreksya. Si Ginoong Wang ay naghanap ng mga kilalang doktor at chef. Sa tingin ko, sa iyong galing ay maaari mong subukan. CJ, subukan ko. Sandali. Tungkol sa nangyari kagabi, ay nasa tiyan ko na. Kung sakaling magsalita ka, babawasan kita ng bonus. Naiintindihan. Si Song Tao, ito ang iyong pinaghirapan. Nahanap na pandaigdigang chef. Tama, Guro Lizen. Pero isang pandaigdigang chef, na dalubhasa sa mga pambansang handaan, mga pagkaing Pranses, Italyano at iba pa. Iba't ibang uri ng mga nangungunang putahe. Nariyan siya upang tumulong. Siguradong walang kapalpakan. Ginoong Du, kakakuha ko lang ng pandaigdigang Michelin na kompetisyon. Unang gantimpala, ang simpleng anoreksya, isang maliit na ulam. Linkir, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung ano ang ipaglalaban mo sa akin. Xiao Yao, lahat ito ay mula sa Jiangsheng. Pinakamagagaling na chef. Maingat na inihanda. Subukan mo, okay ba? Lolo, talagang hindi ko kayang kumain. Hindi masarap. Sa hinaharap, hindi ba't hindi lang ako dapat umasa sa dili para mabuhay? Hindi ba kayang magluto ng mga chef sa Jiangsheng? Pero halos napuntahan ko na ang buong lunggo. Hindi ba si Xiao Yao? Talagang walang pag-asa? Si Jiang Feng ng aming kumpanya. Magaling ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Marahil ay maaari itong subukan. Si Jiang Feng ay hindi man lang chef. Huwag ka nang magpahiya dito. Ginoong Wang, pinili ko talagang dalhin kayo. Ang pandaigdigang chef na si Master Lizen. Subukan niyo ba, CJ? Ginoong Wang,
Binibining Wang. Ito ang aking maingat na niluto. Treasure chicken soup. Nakapagpapalakas at nakakapagpasigla ng gana. Siguradong magiging masaya kayo. Lolo, ito kaya kong inumin. May mata ang langit. Nakita mo ba? Ito ang tunay na guro. Hindi tulad ng ibang tao. Marunong lang gumawa ng ilang simpleng putahe. Akala nila ay chef na sila. Ay naku, may mga tao talaga. Talagang nakakatawa. Sinabi lang ni Gen, Wang na kaya niyang uminom. Kaya kayong lahat ay sobrang proud. Talagang nakakahiya. Linkier, ang mga tao mo ay sobrang yabang. Akala niya talaga, na kaya niyang talunin si Guro Li. Hindi lang ako kayang talunin. At kaya ko ring gamutin ang anorexia ni Ian Wang. Nakita ang tagumpay ng host na matigas ang bibig. Magbigay ng gantimpala. Antas Diyos ng kaalaman sa gamot. Ginoong Wang, huwag kang makinig sa kanyang mga walang kwentang sinasabi. Isa lang siyang nagdadala ng pagkain. Agad mo siyang paalisin. Ginoong Wang, ako ay may garantiya mula sa Seven Continents Group. Tiwala, ang kakayahan sa pagluluto ni Jiang Feng. Talagang higit pa sa karaniwan. At, hindi nagkukulang sa anumang chef ng pambansang handaan. Nananawagan ako sa iyo. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Ako at ang iyong ama, may ilang pagkakaibigan pa rin. Nakikita mo ito, sa ngalan ng pagkakaibigan. Magtitiwala ako sa iyo ng isang beses. Linkier, ang saya mo talaga. Para sa isang lalaki, hindi nagatubiling ipagpalit ang sarili mo. Ang pagkakaibigan ng iyong ama, talagang walang pag-asa. Kier, bobo ka. Mas bobo pa ang mga tao mo. Naglakas loob pang makipagsabayan kay Master Lee. Gumawa ng parehong putahe. Para bang kulang pa ang kahihiyan. Batang lalaki, ang putahing treasure chicken. Sa loob at labas ng bansa, wala pang tao, na mas masarap kaysa sa ginawa ko. Talagang pinapahiya mo ang sarili mo. Malalaman ni Miss Wang kapag natikman niya. Miss Wang, mangyaring tikman. Ang sarap ng inumin. Paano naging ganito kasarap ang sabaw? Paano ito posible? Ito. Talagang may mata ang langit. Ang aking maliit na yaw. Sa wakas, kumakain na siya. Ang mga putahe ni Jiang Feng. Kahit si Wang Yao na ganito. Isang malubhang anorexic. Hindi rin makatanggi. Paano ito posible? Paano nangyari ito? Hindi mo ba sinabing walang kapintasan? Ano ang nangyayari? Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ay isang nagdadala ng pagkain. Paano siya makakapagluto? Sa sopas niya, tiyak na may idinagdag na kung ano. Masamang bagay. Tama. Sa ulam na ito, nag-aral ako ng 30 taon. Hindi ko talaga gagawin. Matatalo sa isang baguhan. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tikman ito. Iyan ang aking layunin. Ano sa tingin mo, Ginoong Lee? Napakahirap bang inumin? Mahirap lunukin? Impossible. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Impossible. Sa mundong ito, paano magkakaroon ng ganitong masarap na bagay? Hindi ako naniniwala. Wang. Hayaan mo akong matikman muli. Isang kagat lang. Huwag. Ito ay niluto ng kuya ko para sa akin. Kuya, hindi pa ako busog. Gusto ko pang kumain ng niluto mo. Ginoong Jayang, ang aming maliit na yaw. Matagal nang hindi, nakakain ng masaganang pagkain. Maaari mo bang gumawa ng kaunti pa? Ginoong Wang, kung si Wang ay talagang hindi busog. Ginoong Lee, may iba pang mga ulam na inihanda. Kung hindi, hayaan siyang subukan muli. Tama, huwag. Kung ikukumpara sa niluto ng kuya, ang niluto niya ay hindi masarap. Ayoko talagang kumain. Ako. Walang problema, Ginoong Wang. Basta't makakain ni Ginoong Wang. Ang luto ko, sapat na sapat. Narito na, Ginoong Wang. Tikman mo ito. Kuya, ang bango ng luto mo. Tungkol sa luto ko, marami pang iba ang naluto. Kung hindi kayo magagalit, pwede tayong kumain ng sabay. Ginoong Wang, pwede. Kumain tayo ng sabay.
Halika, maupo ka. Ginoong Lin, sa pagkakataong ito, salamat sa ikaw at Ginoong Jiang. Ang kabaitan ninyo. Naitala ko, Wang Shai. Sa susunod, kung kayo ay nasa Jiangsheng, makakaranas ng anumang hirap. Ang pamilya Wang, tiyak na tutulong. Salamat, Ginoong Wang. Hindi ko inasahan na makakakuha ang pangakong ito ni Ginoong Wang. Lahat ay dahil kay Jiang Feng. Ang taong ito ay marunong magluto. Talagang masarap. Hindi ako naniniwala. Ang salitang ito ay talagang pambihirang lasa. Ang lalaking ito ay may ganitong kakayahan. Ginoong Li, bakit ka umiiyak? Ginoong Li, bakit ka umiiyak? Wala namang anuman. Ang lutong ginawa ni Ginoong Jiang. Napakasarap. Sinasabi na ito ay pagkain na tanging mga Diyos lamang ang makakakain. Pagkain pang Diyos, hindi naman labis iyon. Gawa ni Ginoong Jiang. Hindi na ito basta pagkain. Ito ay sining. Ito ay sining na tumatago sa kaluluwa. Sistematikong kasanayang antas Diyos sa pagluluto. Talagang kahanga-hanga. Ito ay mula sa isang nangungunang chef. Nawasak ang puso ng sining. Lizen, tinanggap mo ba ang pera ni Jiang Feng? Ito ay para sa iyo. International na chef. Dapat mo bang sabihin ito? Pero, totoo ang sinasabi niya. Gawa ng nakatatandang kapatid. Talagang ganun. Sobrang masarap. Tama. Ako, si Lizen, ay maaring ipagmalaki ang lahat ng karangalan ng chef. Ang mga sinasabi ko, bawat isa ay totoo. Li, Ginoong Li, ano ang ginagawa mo? Ginoong Jiang, Ginoong Jiang, kanina ako'y nagkulang sa pagunawa. Pasensya na sa pagkakasala. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Humihingi ako sa iyo. Sa ngalan ng aking pagmamahal sa sining ng pagluluto, na may dalisay na puso, tanggapin mo ang puso ng iyong disipulo. Lizen, kailangan mong maging disipulo niya. Lizen, kailangan mong maging disipulo niya. Nabali ka na ba? Ikaw ay isang kilalang chef. Nga, hindi ito angkop, di ba, Ginoong Li? Tumayo ka na, bilis. Hindi pwede. Ginoong Jiang, kung hindi mo ako tatanggapin bilang estudyante, ako'y mananatiling nakaluhod. Sige na, sige na. Sige, tatanggapin muna kita. Tumayo ka na. Tutu. Nasa itaas ang guro. Tinatanggap ng estudyanteng si Lizen. Hindi ka pa ba tumatayo? Siya ang guro. Ang galing, parang totoo. Talaga bang ang pagkain ito ng lalaking ito ay talagang masarap? Pinakain ba kita? Lumabas ka. Ayaw kong makita ka rito. Jiang Feng, ano ka bang tao? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ginoong Jiang? Agad na lumabas. Huwag kayong mga pinang sobra. Ang mga pinang sobra. Huwag kayong mga pinang sobra. Ang mga pinang sobra. Ginoong Du, ako ay tao ninyo. Matandang Wang, si Song Tao at Ginoong Jiang. Maaaring may kaunting hindi pagkakaintindihan. Tingnan ninyo, tumahimik ka. Ginoong Jiang, siya ay kay Xiao Yao, tagapagligtas. Laban kay Ginoong Jiang. Iyon ay laban sa mga nagmamasid. Song Tao, lumabas ka muna. Ginoong Du, ako, lumabas. Kailangan mo bang ipalabas kita? Ayos. Matandang Wang. Umalis na ang langaw. Iyon, tingnan ninyo ang tungkol sa ating pakikipagtulungan. Ginoong Lin, walang problema sa pakikipagtulungan. Pero, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon ang sinasabi ninyo? Umaasa ako na si Ginoong Jiang. Kung mayroon siyang oras, bumalik ng madalas, para kay Xiao Yao. Magluto ng ilang beses. Ayos ba? Walang problema, matandang Wang. Basta't gusto ni Ginoong Wang na kumain. Maaari akong tumulong anumang oras. Napakabuti. Makakain ko na naman. Ang pagkain ginawa ng kuya. Jiang Feng, Linkir, tungkol sa bagay na ito, hindi pa tapos sa iyo. Ginoong Du, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Talagang hindi inaasahan ang pagkakataong ito. Siguradong makakatulong ako sa iyo. Wasakin si Linkir, kasama ang kanyang Seven Continents Group. Hindi na kailangan. Nagsalita na si Matandang Wang. Hindi na kita maaring tanggapin sa hinaharap. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa akin. Ginoong Du, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Du, masamang babae.
Pati ikaw ay iniwan mo ako. Ako, sabi, totoo ba? Ayos. Jiang Feng. Tingnan natin kung paano ka sa pagkakataong ito. Jiang Feng. Hindi ko akalain na ikaw ay ganito kahusay. Maghintay ka. Ako si Duxuiki. Balang araw, makukuha din kita. Ginoong Lin. Pakiusap. Kaya, mauuna akong maligo. Huwag kang manilip. Huwag magalala. Hindi ako maninilip. Ginoong Du. Bakit? Bakit hindi mo ako pinapasok para umupo? Ginoong Du. Mukhang hindi tayo masyadong magkakilala. Bakit ka nandito sa bahay ko sa gitna ng gabi? Anong kailangan mo sa akin? Siyempre. Grabe. Ang babaeng ito ay sinasadya ito, di ba? Ang suot na ito, kasama ng ganitong kaakit-akit na ekspresyon. Talagang nakakamatay. Gumawa ng mga bagay na gusto mong gawin. Pero hindi mo kayang gawin. Shampoo ni Jiang Feng. Jiang Feng. Ano ang ginagawa ninyo? Linkir. Ano nang ginagawa mo dito? Anong pakialam mo? Ginoong Lin. Tama. Ganito nga ang sitwasyon. Si Jiang Feng ngayon ay nasa akin na. Ginoong Lin. Huwag mong pakinggan ang kanyang mga kalokohan. Sino ang iyong lalaki? Ganun ba? Pero ang mga mata mo kanina. Pero nakatitig ka sa kanya. Duxiki. Huwag ka nang magkalokohan. Kailan ako nakatingin sa iyo? Mayroon ka bang maling akala? Ginoong Lin, ganito ang nangyari kanina. Ako ay sapat na. Jiang Feng. Ikaw na lalaki. Ako ay hindi. Ginoong Lin. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa umuwi para matulog sa ganitong oras? Anong ginagawa mo dito? Ang late na. Lumabas ka na. Ginoong Lin. Bakit? Bakit ko nakita? Si Jiang Feng at si Duxueki na magkasama? Ang puso ay masakit. Talaga bang? Ako ay talagang nahulog sa kanya? Ginoong Lin. Pakinggan mo ako, hayaan mong ipaliwanag ko. Wala talagang nangyari sa amin. Wala talagang nangyari. Ako ay naitagan niya. Ginoong Lin. Ginoong Lin. Totoo. Siyempre, totoo ito. Ginoong Lin. Umuwi tayong dalawa ng magkasama. Kahit gaano ako kabobo. Hindi ko dadalhin ang iyong tatlong kaaway. Sa bahay, di ba? Sino ang gustong makinig sa iyo? Anong meron sa inyo? Anong pakialam ko? Ginoong Lin. Tinatawag mo pa rin siyang Ginoong Lin. Kier. Kaya sa pagkakataong ito, maaari mo bang pakinggan ang aking paliwanag? Hoy, ang sirasirang cellphone na ito ay talagang nakakainis. Sa ibang araw, hahanapan kita ng pagkakataon para basagin ito. Ano ang sinabi mo? Sa buong industriya ng pamumuhunan sa bansa, Ginoong Huang Tiansheng, ay pupunta sa Jiangshan para sa inspeksyon. CJ, alam ko na. Agad kong aayusin ang pagtanggap. Hindi, Ginoong Lin. Anong makapangyarihang tao? Nakarapat dapat sa kanila na tumawag ng ganitong oras. Para tawagan ka, Jiang Feng, Ginoong Huang Tiansheng. Ngunit siya ang pangunahing tao sa buong industriya ng pamumuhunan. Ang kahit isang salita niya ay makakapagpabagsak sa kahit anong negosyo na hindi makakaligtas sa Jiangsheng. Ang galing niya. Alainan, bukod dito, ang Ginoong Huang na ito ay may kakaibang ugali. Isang bihirang libangan ay pagsusugal ng bato at pagsusuri ng kayamanan. Kaya naman, kailangan nating maghanda agad.
Mas mabuti kung maibibigay natin ang kanyang gusto, upang siya ay masiyahan. Pagsusuri ng kayamanan at pagsusugal ng bato. Palaging may pakiramdam na, makakapag-trigger ng gantimpala ng sistema. Bakit nandito ka na naman? Hindi ka ba natutulog sa gabi? Linkir, nakakuha ka rin ng tawag, di ba? Ang Ginoong Huang ay madalas na hindi lumalabas. Bakit siya ngayon? Biglang pumunta sa Jiangxing para sa inspeksyon. Hello, ano? Ang Ginoong Huang ay hindi lamang nais makipagkita sa akin at kay Linkir. Kailangan din nating makita si Jiang Feng. Jiang Feng. Paano kaya nalaman ni Ginoong Huang na gusto tayong makita tayong tatlo? Napaka hindi pangkaraniwan ng bagay na ito. Totoo, medyo hindi pangkaraniwan nga. Ang pinaka nakakagulat sa akin ay, paano kaya nalaman ni Ginoong Huang si Jiang Feng? Medyo may kakaibang puwersa nga. Sa katunayan, dapat hindi niya ako kilala. Pero ayos lang. Basta't nandito ako, walang malaking problema. Ganun ba? Kaya't kailangan kong umasa sa iyong proteksyon, kuya. Ang babaeng ito, talagang marunong makisali sa mga pagkakataon. Kanina, halos hindi ko na napigilan ang sarili. Magandang araw, Ginoong Huang. Kayo pala. Ano ang ginagawa ninyo dito? Jiang Feng, sinabi ko na sa iyo dati. Sa susunod na magkikita tayo, magdadala ako sa iyo ng isang sorpresa. Si Ginoong Huang ang dahilan. Napatuloy na nananakit sa amin. Marong, huwag kang magbintang dito. Ginoong Huang, kung hindi, mas mabuti pang kalimutan na lang. Huwag mag-alala, nailigtas mo ang buhay ko. Ako na ang bahala sa bagay na ito para sa iyo. Kung may sama ng loob, sabihin mo lang. Gusto kong makita kung sino ang mga abala sa iyo. Ang Jiang Feng na ito, nakipag-ugnayan na. Si Lin Qier at Duxuki. Pagkatapos ng dalawang presidente, hindi lang ako malupit na iniwan, kundi nakipagsabuatan pa sila. Patuloy na pinipiga ako. Malaki ang negosyo ng kanilang pamilya. Kung hindi ko kayo nakilala, sa buhay kong ito, wala akong mapagsasabihan ng aking saloobin. Kayong dalawa. Labis akong nadismaya. Kayong dalawa. Labis akong nadismaya. Ginoong Huang, pakiusap, pakinggan ninyo ako. Hindi ganun ang nangyari ayon sa kanya. Ginoong Huang, hindi mo kailangang maniwala sa kanya. Kami ng aking kapatid, ay labis na pinahirapan ng mga ito. Huwag maniwala sa kanilang isang panig na kwento. Nga, Ginoong Huang, kailangan ninyo kaming tulungan. Huwag mag-alala. Ako si Huang Qiansheng. Palagi akong tumutupad sa aking salita. Mula sa araw na ito, ang Huang Group ay ganap na magbabawal. Sandali lang. Hindi ko talaga inaasahan ito. Kayong dalawa, walang hiya hanggang sa ganitong antas. Jiang Feng, nasabi ko na, ikaw ay magsisisi. Ginoong Huang, sa inyong katayuan, kung talagang nais ninyong makinig, ang isang panig na kwento ng dalawang ito, ay ipagbabawal, ng dalawang malaking grupo. Sige, ganito na lang. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Makipagpusta kayo sa akin. Kung mananalo kayo, makikinig ako sa inyong paliwanag. Ginoong Huang, wala silang alam sa pagsusugal ng bato. Makipagpusta sa kanila, hindi na kailangan. Sayang lang ang oras na ito. Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Hindi lang ako marunong sa pagsusugal ng bato. Ako rin ay isang eksperto. Ako ay isang master sa pagsusugal ng bato. Nakita na matigas ang bibig ng host. Gantimpalaan ng antas Diyos na kakayahan sa pagsusuri ng mga yaman. Hindi lang ako marunong sa pagsusugal ng bato. Ako ay isang master sa pagsusugal ng bato. Jiang Feng, marunong ka rin bang magsugal ng bato? Kung ikaw ay isang master sa pagsusugal ng bato, ako si Song Tao. Ako ay isang maestro ng pagsusugal ng bato. Kaya't sinasabi mo, na ikaw ay makikipagkumpara sa akin. Ako, syempre, hindi. Dalawang beses na akong nakakuha ng berde. Sigurado akong makakakuha ulit ng berde sa pagkakataong ito. Ito ang aking mabuting kaibigan na si Wang Ziru. Ginoong Wang, kaya mo bang makipagpusta sa kanya? Jiang Feng, mas mabuti pang itigil na natin. Ang Ginoong Wang na ito ay isang alamat sa industriya. Hindi kailanman nagkamali sa pagsusugal ng bato. Jiang Feng, ngayon ay lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka sakaling mapanatili pa ang iyong buhay. Makikipagpalitan ako ng kaalaman kay Ginoong Wang. Ikaw, langaw ka. Bakit ka pa nagsasalita? Ikaw, makikita ko mamaya kung paano ka matatalo. Kapatid, mukhang bago ka dito. Lahat ng dumarating ay bisita. Mangyaring pumili ka muna. Hindi na, hayaan mong ako ang pumili muna. Mukhang ako ang nananakit sa'yo. Jiang Feng, naglakas loob ka pang hayaan si Ginoong Wang na pumili muna. Talagang nakakatawa. Ginoong Wang, bigyan mo na siya ng ito. Hindi mo alam ang iyong kalagayan, bata. Tingnan natin kung anong kulay ang makikita. Interesante. Ito ang unang pagkakataon. Mayroong taong naglakas loob na hayaan akong pumili muna.
Jiang Feng, nababaliw ka na. Nga, siya ay kilalang tao sa Jiangsheng. Abilidad sa mata ng multo. Hayaan mong siya ang pumili muna. Halos wala na tayong posibilidad na manalo. Huwag mag-alala. Alam ko ang aking ginagawa. Sige, mangyaring. Kung ganun, kaya't ako ay, hindi ko na ito tatanggihan. Kapatid, natapos ko na ang pagpili. Ikaw na ang susunod. Jiang Feng, nababaliw ka ba? Lahat ng ito ay mga batong hindi gusto ng iba. Huwag mag-alala. Ang tatlong ito ay talagang napakaganda. Napakaganda. Itong tatlong ito ay itapon sa gitna ng kalsada. Walang sinuman ang kukuha. Jiang Feng, sigurado kang matatalo ka. Kapatid, sigurado ka bang pipiliin mo ang tatlong batong ito? Alam kong ito ang unang pagkakataon mo. Pinapayagan kitang pumili muli sa isang pambihirang pagkakataon. Hindi na kailangan. Ito na ang tatlong piraso. Jiang Feng, maniwala ka sa akin. Gupitin mo na. Gupitin ang bato. Lumabas na ng berde. At tatlong buong berde pa. Hindi nakakagulat na. Maestro ng mata ng multo. Hindi lang lahat ay lumabas na berde. Kundi bawat piraso ay mga napakamahalagang dekalidad. Esmeralda, Jiang Feng. Nakita mo ba? Lahat ng tatlong piraso ni Ginoong Wang ay berde. Tiyak na matatalo ka. Talo ka na. Hindi nagmamadali ang emperador. Bakit ka nagmamadali? Ikaw na ebidensya. Ikaw, pasensya na. Pakitulungan akong hiwain ang tatlong piraso na ito. Ang unang piraso ay basura. Ang pangalawang piraso ay basura pa rin. Ang pangatlong piraso ay basura pa rin. Ang taong ito ay sobrang malas. Ang tatlong piraso na iyon, wala man lang kahit isang berdeng bituin. Sino ang dapat sisihin sa mga napiling basura? Ganito na ang antas. Naglakas loob pang magpanggap na master ng sugal sa bato. Tapos na. Ngayon tapos na ang lahat. Pakiusap, tulungan mo akong hiwain sa gitna. Hiwain pa halang ng isang beses. Jiang Feng, hindi ka pa sumusuko. Huwag nang sabihing hiwain pa halang. Kahit na gawing pulbos, hindi pa rin ito magiging jade. Hindi pwede. Kahit na ipagsama ang buong grupo, hindi ko sila papayagang. Ganitong hamakin si Jiang Feng. Tama, si Huang Qiansheng ay gustong lipulin ang lahat. Kahit na masira ang aking reputasyon, kailangan kong punitin siya ng isang piraso ng laman. Wala pang resulta. Bakit nagmamadali? Hiwain mo na. Ito ay napakagandang asul na sapiro. Ito ay talagang isang napakagandang asul na batong mahalaga. Ganitong kalinaw na asul na batong mahalaga. Talagang napakabihirang makakita nito sa loob ng 100 taon. Napakagandang asul na batong mahalaga. Ang pirasong ito ay mas mahalaga kaysa sa tatlong piraso ni Ginoong Wang kanina. Kapag pinagsama-sama ay mas mahal. Nga, tiyak na imposibleng mangyari. Gupitin mo ulit para sa akin. Gupitin mo ang pangalawang piraso para sa akin. Gupit. Imperial na Jade. At, ito ay mas bihira kaysa sa napakagandang asul na batong mahalaga. Isang mas bihirang uri ng salamin. Imperial na berde. Paano ito posible? Una ay ang napakagandang asul na batong mahalaga. At ngayon ay imperial na jade. Hindi ba siya talaga?
Isang master ng batong sugal na nakatago. Jiang Feng, ang galing mo talaga. Paano mo nagawa iyon? Sinasabi ko na noon pa, ako ay isang master ng batong sugal. Pero hindi kayo naniniwala. Impossible. Siya ay isang nagdadala ng pagkain. Ano bang master ng batong sugal siya? Nga, Ginoong Huang. Siya ay parang bulag na pusa na nakatagpo ng daga. At mayroon pang huling piraso. Ang pirasong iyon ay tiyak na basura. Siya ay parang bulag na pusa na nakatagpo ng daga. Mayroon pang huling piraso. Ang pirasong iyon ay tiyak na basura. Ang kulay ng tubig na ito. Ang tekstura na ito. Ito. Talagang ito ay ang pinakamaganda sa pinakamaganda. Imperial na lila. Imperial. Imperial na lila. Ito. Ang laki ng pirasong ito. Diyos ko, sobrang hindi ka panipaniwala. Ang ganitong antas ng hiyas. Kahit na si Ginoong Wang ay naglaro ng mga bato sa buong buhay niya. Takot ako. Wala rin siyang nahawakan na gupit. Ang batang ito ay sobrang galing. Ako ay nasa mundo ng jade at bato sa loob ng maraming taon. Hindi ko pa nakita. Napaka-perpektong lila. Ang pirasong ito ng lila. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 100 milyon. 100 milyon. Impossible. Paano siya makakakuha ng 3 sunod-sunod? Ito. Si Jiang Feng, di ba? Magaling ang ginawa mo. Nanalo ka. Ginoong Huang. Kaya maaari mo na ngayon. Pwede mo na bang pakinggan ang aking paliwanag? Ako ay palaging tuwid sa aking salita. Sabi mo, ang dalawang ito ay talagang mga mandaraya. At hindi talaga sila magkapatid. Sabi niya, totoo ito. Niloko ninyo ako. Ginoong Huang. Huwag na huwag siyang pagkatiwalaan. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Ginoong Huang. Siya at ang dalawa niyang iyon. Ay nagkasundo ang mga babae. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. At iniisip pang ibuhos sa atin. Ang dumi. Kailangan mong ipaglaban kami. Kayo'y walang hiya. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang pagbaligtad ng katotohanan. Paano ako naging bulag noon? Na tumanggap sa iyo na ganito. Isang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Talaga bang iniisip ninyo na kaya ninyong lokohin si Ginoong Huang? Na parang tanga. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Anong katayuan ni Ginoong Huang? Sa mga maliit na kakayahan ninyo, gusto mong lokohin ang mga mata ni Ginoong Huang. Ginoong Huang, nalaman na ang dalawang ito, ang unang nagtaksil kay Ginoong Jiang Feng, at pagkatapos ay paulit-ulit na nabigo sa paghihiganti. Kaya't naging bento ng kasinungalingan, upang lokohin ka, at saka, sila ay hindi mga kapatid, kundi mga ditapat, relasyong magkasintahan. Ang lakas ng loob ninyo, na maglakas loob na gamitin ako. Ginoong Huang, talagang alam kong nagkamali ako. Sa tingin mo dahil nailigtas kita, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ginoong Huang, alam ko rin na ako ay nagkamali. Patawarin mo na lang ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako mangahas muli sa hinaharap, dahil nailigtas mo ako. Pinatawad kita. Umalis ka na. Salamat, Ginoong Huang. Ano ang ginagawa mo? Ginoong Huang, hindi mo ba sinabi na palalayain mo kami? Nailigtas ako ni Marong. Maaari kong palayain siya. Ano ka bang tao? Karapat-dapat ka bang palayain ko? Dalhin ito. Ang taong hindi alam ang kanyang kalagayan. Ilahin siya palabas. Itapon siya sa ilog. Huwag. Ginoong Huang. Patawarin mo ako ng isang buhay. Sa susunod, hindi na ako mangahas muli, Ginoong Huang. Kailangan bang palayain ka? Depende sa nais ni Ginoong Jiang. Bitawan mo ako. Jiang Feng. O hindi. Ginoong Jiang. Hindi mo ba isinasama ang mga maliliit na pagkakamali? Patawarin mo na lang ako sa buhay kong ito. Bitawan mo ako. Jiang Feng, hindi. Ginoong Jiang. Hindi mo ba isinasama ang mga maliliit na pagkakamali? Patawarin mo na lang ako sa buhay kong ito. Ako ay masamang tao. Hindi ako tao. Ako. May mga mata ako, ngunit hindi ko nakilala ang dakilang tao. Patawarin mo na lang ako sa pagkakataong ito. Song tao. Hindi ba't lagi mo akong pinapansin dati? Palagi mo bang gustong magmukha akong maganda? Bakit? Ngayon ay alam mo nang humingi ng tulong sa akin. Wala akong mata sa mga hiyas. Ginoong Jiang. Ituring mo na lang akong walang halaga. Pakawalan mo na ako. Tandaan mo, ito na ang huling pagkakataon. Sa susunod, kung mangahas ka pang maghanap ng gulo, tinitiyak kong mas masahol pa ang mangyayari sa iyo, kaysa sa pagbagsak sa ilog. Naiintindihan, naiintindihan. Walang ibang pagkakataon. Jiang Feng, maghintay ka sa akin. Ang kahihiyan ng araw na ito. Nangako akong ibabalik ko ito sa iyo ng 100 beses. Ginoong Jiang, talagang hindi ko inasahan. Isa ka pa ring bihasang manlalaro ng bato. Maraming salamat sa iyong pagunawa, Ginoong Huang. Sana'y magpatawad ka, Ginoong Huang. Sobrang mabigat ng iyong sinabi. Ang mga ito ay, ilan lamang itong mga simpleng kasanayan. Hindi ito karapat-dapat sa entablado. Ginoong Jiang, sobrang mapagpakumbaba. Kung hindi dahil sa iyong matalas na mata, hindi ko sana ito napansin. Sa loob ng basurang bato na ito, nakatago ang 3 piraso. Napakabihirang hiyas. Ginoong Wang, tinatanggap ko ang pagkatalo.
pupunta ako. Ginoong Wang, sariling bibig kong inamin ang pagkatalo. Ito ay maaaring. Ang sugal sa Jiangsheng ay magbabago na. Hindi ko inasahan. Ang pinakamagaling sa Jiangsheng. Ang pangalan ng master sa sugal ng bato. Ngayon ay tila may papalit na tao. Salamat sa mga papuri. Ako, swerte lang talaga. Kung titingnan ito ng maigi ni Ginoong Wang, siguradong makikita rin niya ito. Ginoong Jiang, ang violet na inaalok mo. Gustong-gusto ko ito. Gumastos ako ng 100 milyon para bilhin ito. Ano sa tingin mo? Magkano? Magkano? Ginoong Huang. Magkano ang sinabi mo? 100 milyon. Kung hindi nasisiyahan si Ginoong Jiang, maaari tayong makipag-usap muli tungkol sa presyo. Hindi na kailangang pag-usapan. 100 milyon lang. Ginoong Huang. Ang violet na ito ay sa iyo na. Hahaha. Kaya't tatanggapin ko na ito ng may galang. Salamat kay Ginoong Jiang sa pagbibigay. Ginoong Huang. Kaya't kung ang hindi pagkakaintindihan ay nalutas na, sinabi mo dati, ang tungkol sa pagban sa amin. Dati akong nalinlang ng mga masamang tao na nagtakip sa aking mga mata tungkol sa pagban ay hindi na mahalaga. Ganito, ang Huang Group, ang susunod na pangunahing proyekto ay ibibigay sa inyong dalawang kumpanya. Ano sa tingin mo? Totoo. Si Jiang Feng ay talagang aking swerte. Kailangan kong ganap na makuha siya. Siyempre, ang salita ni Ginoong Huang ay tiyak. Ginoong Jiang, ay, agad akong mag-aayos ng tao para mag-transfer sa iyo. Magiging bilyonaryo na ako. Ay naku. 100 milyon. Hindi ko akalain na ako si Jiang Feng. Ang dali lang maging bilyonaryong tao. Ay naku. Ang 100 milyon. Paano ko ba dapat gastusin to? Kung hindi, bigyan si mama ng isang isla para makapagtanim siya ng mga bulaklak at gulay. O sabihin na lang, Ginoong Jiang, kumain ng ubas. Salamat, kumain ng pakwan. Ginoong Jiang, okay ba ang lakas na to? Ginoong Jiang, tama. Ang sarap, ay, ang sarap ng paglamas. Nasa panaginip ka ba? Sino yan? Kier. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Jiang Feng, maganda ba ako? Maganda. Kaya. Gusto mo ba ako? Ako. Gusto. Jiang Feng. Gusto rin kita. Sino yan? Mukhang, hindi ako dumating sa tamang oras. Juxiki, bakit ka nandito? Juxiki, bakit ka nandito? Siyempre, pinasok ako ng tita ko. Ninang, paano mo siya? Pinasok. Ito ay dahil. Oh, naalala ko na. Naghihintay pa si Tita Wang na maglaro ako. Hindi ko na kayo istorbohin. Kayo mga kabataan, mag-usap kayo ng dahan-dahan. Ay, nanay. Anak, kaya mo yan. Matandang lalaki. Nakikita mo ba ako sa langit? Maganda ang dalawang batang babae na ito. Ang ating anak, talagang may kakayahan siya. Ginoong Du, bakit ka nandito sa oras na ito? Anong kailangan? Paano? Wala akong problema. Hindi na ako makakapunta sa'yo. Jiang Feng, naniniwala ako sa iyong kakayahan. Taunang sahod na 30 milyon. Halika sa kumpanya ko. Juxiki,
Nag-aalala ka ba? Hindi ka susundan ni Jiang Feng. Ginoong Du, salamat sa iyong kabutihan. Pero sa pagitan namin ni Kier, hindi lang simpleng ugnayang pinansyal. Kaya sa pagitan natin, maaari rin, hindi rin simpleng ugnayang pinansyal. Sa katunayan, gusto rin kita. Ginoong Du, mangyaring igalang mo ang iyong sarili. Lin Kier, may patas na kompetisyon sa pagitan natin. Hindi mo ba nakita kung paano ako tiningnan ni Jiang Feng kanina? Nakatitig ba siya? Ay, masakit ang tiyan ko. Pupunta ako sa banyo. Mag-usap na kayo, ako na ang mauna. Pupunta ako. Ang labis naman itong kabaliwan. Ang dalawang ito ay talagang legendary. Isang malamig at mayabang na babaeng sisi ba? Sino ang makakayanan ito? Ang dalawang boss. Naisip ko na ng mabuti. Sa pagitan ninyong dalawa, ako, Jiang Feng. Mayroon tayong mahalagang bagay na dapat gawin. Mahalaga, tumawag lang si Wang Lao. Ang tono ay nagmamadali. Tinawag ka ng direkta. Hanapin ako. Kuya, ang nilutong pagkain mo. Kahit gaano karaming beses. Masarap pa rin. Kung gusto mo, kumain ka pa. Ginoong Jiang. Salamat sa iyong pagod. Ang late na ito. Pinapunta ka pa talaga dito. Si Wang Lao. Napakabait ninyo. Ito ay nararapat sa akin. Ginoong Jiang. Ikaw ay tagapagligtas ng aming pamilya Wang. Hindi na kita paliligoy-liguyin. Ang dahilan kung bakit ganito kalate. Pinapunta ka dito. Ay dahil sa akin. Nakakuha ako ng balita. Anong balita? May gustong pumatay sa iyo. Ano? Ano ang sinabi ninyo? May gustong pumatay sa akin. Bakit? Oh, detalyado ba? Hindi ko rin alam. Pero ang pinagmula ng balitang ito ay tiyak na maaasahan. Ginoong Jiang, isip-isip mo, sa mga araw na ito, anong tao ang na-offend mo? May mga taong may connection ba? Kung pag-uusapan ang mga kaaway, ang may pinakamalalim na alitan sa aking kamakailan, ay si Song Tao na lang. Pero sa kanya lang, talagang may kakayahang maghir ng mamamatay tao. Ganito, Ginoong Jiang, ikaw ay, ang tagapagligtas ng aming pamilya Wang. Kung kailangan mo, agad akong mag-aayos ng ilang pinakamagagaling naming mga bodyguard. Para sa iyo, 24 na oras na proteksyon, bodyguard, at 24 na oras. Lalaki o babae ba? Lalaki. Ano nang nangyari? Wala. Ang ibig kong sabihin, hindi na kita guguluhin sa maliit na bagay na ito. Hindi ko kayong itinatago. Mula pagkabata, matibay ang aking kapalaran. Hindi tinatablan ng bala. Kaya, sa mga sitwasyon, tiyak na makakaiwas sa panganib. Kung ganon, makaka-relax na ako. Nakita ang matigas na bibig ng host. Gantimpala, katawan na hindi matitinag. Hindi matitinag. May kakayahang ito. Ano pang dapat kong ikatakot sa mga mamamatay tao? Magdala ng isa. Pindutin ko ang isa. Ginoong Wang, salamat sa iyong makatarungang impormasyon. Tungkol sa bagay na ito, ayusin ko ito ng maayos. Jiang Feng, bakit ka hinahanap ni Ginoong Wang? Ang seryoso naman ito. Hindi ka naman pinahirapan ito, di ba? Pero nagluto lang ako para sa batang babae. Ano bang masamang mangyayari? Tara na. Ako na ang magmamaneho. Anong ginagawa mo? Jiang Feng, okay ka lang ba? May sugat ka ba? Hindi pwede, kailangan natin ng bodyguard. Nakapaghir na ako ng bodyguard. Binabati kita, nakuha mo ang super bodyguard. Tara. Jiang Feng, huwag kang masyadong magyabang. Hindi kita palalampasin. Walang kwenta. Hindi pwede. Sa ganitong sitwasyon, ito ay maituturing na pagtatangkang pumatay. Hindi ito maikukulong ng ilang araw. Kung sakaling lumabas ang batang ito para maghiganti, hindi ako natatakot.
Pero kung siya ay aatakihin si Kier at ang iba pa, ay naku, delikado na. Sinasabi ko, hindi ka lang basta-basta pumatay sa kalye at saktan ako. Kundi nagbabanta rin sa akin. Ang iyong pagkatao ay tiyak na hindi basta-basta. Baka hindi ito masamang tao. Nakita na matigas ang bibig ng host. Ang tunay na pagkatao ng kalaban ay nahayag na, hindi ako masamang tao. Pero talagang masama ang tao. Scorpion. Sinasabi ko, hindi ka lang basta-basta pumatay sa kalye at saktan ako. Kundi nagbabanta rin sa akin. Ang iyong pagkakakilanlan. Dapat ay hindi ito simple, di ba? Hindi kaya ito ay isang masamang tao. Nakita ang host na matigas ang bibig. Totoong pagkakakilanlan ng kabilang panig ay na-expose na. Hindi ako masamang tao. Talagang masamang tao. Alakdan. Nagkamali ka ng tao. Hindi ako alakdan. Isa lang akong maliit na salbahe. Pakisama na akong palayain. Hindi ko akalain na isa ka palang masamang tao. Sabihin mo, nag-risk ka ng ganito kalaki para umuwi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nagkamali ka ng tao. Talagang hindi ako masamang tao, alakdan. Isa lang akong maliit na salbahe. Pakisama na akong palayain. Malalaman din natin mamaya. Sandali, may isa pang masamang tao dito. Ano? May isa pang. May mga masamang tao. May mga masamang tao. Pero hindi ko nakita. Ang ibang tao. Sigurado ka ba? Dahil ang sistema ay makakapag-expose. Totoong pagkakakilanlan ng mamamatay tao na ito. Dapat ay kaya rin. Tulungan mo akong hanapin ang mastermind. Hanapin mo na. Subukan mo. Sigurado ako. Tulad ng ganitong masamang tao, karaniwan ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang employer ay para sa matiyak na natapos ang misyon. Tiyak na magmamasid sa likod. Kanina, nakita ko doon. May isang itim na anino. Palihim. Dapat siya ang utak sa likod. Sino na naman ito? Ito ang isa ko pang bodyguard. Ang swerte naman, mga kaibigan. Nagkita na naman tayo. Ang swerte naman, mga kaibigan. Nagkita na naman tayo. Song tao, bakit hindi ka natutulog sa bahay sa gitna ng gabi? Ano ang ginagawa mo rito? Ako, lumabas ako para maglakad-lakad. Maglibang lang. Maglibang. At pagkatapos ay napadpad ako sa lugar ng krimen. Hindi ka naman siguro yung utak sa likod, di ba? Jiang Feng. Huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Ako, si Song tao, ay tiyak na hindi. Gagawa ng mga bagay na may kinalaman sa pagupa ng mamamatay tao. Sabihin mo, kilala mo ba siya? Hindi ko siya nakita. Hindi ko siya kilala. Jiang Feng. Nakita mo ba? Agad na dalhin ang mamamatay tao na ito. Ilabas mo. Huwag mo akong akusahan. Talaga bang ako ay nagdududa sa iyo? Ilabas mo ang iyong cellphone. Tingnan kung mayroon. Mga tala ng transaksyon sa pagupa ng mamamatay tao. Malalaman mo na. Talaga bang ako ay nagdududa sa iyo? Ilabas mo ang iyong cellphone. Tingnan kung mayroon. Mga tala ng transaksyon sa pagupa ng mamamatay tao. Hindi mo ba alam? Sasabihin ko sa iyo. Sinasalungat mo ako. Kung wala kang ginawang masama, ilabas mo ang cellphone. Para makita ng lahat. Tama na. Kung gusto mong patunayan ang iyong kawalang sala, agad na ibigay ang cellphone. Ako, may pribadong impormasyon sa cellphone ko. Wala kayong karapatang tingnan ito. Walang karapatang manood. Gusto ko pa rin tingnan ito. Hanapin. Ano ang ginagawa mo? Paano nangyari ito? Ayaw ko sanang sabihin. Dahil nakita niyo na. Dapat ibalik niyo sa akin ang aking kawalang sala. Impossible. Hindi kailanman nagkamali ang sistema. Baka may problema sa anong bahagi. Nagkaroon ng problema. Paano nangyari ito? Ayaw ko sanang sabihin. Dahil nakita niyo na. Dapat ibalik niyo sa akin ang aking kawalang sala. Gagawin namin. Talagang nagkamali kami sa kanya. Impossible. Hindi kailanman nagkamali ang sistema. Baka, anong bahagi ang nagkamali? Impossible. Siguradong ito ay kanyang pagkukunwari. Suriin natin ito ng mabuti. Jiang Feng, ito ay paninirang puri at maling akusasyon. Song tao, tulad mo na masusing mag-isip. Dapat ay gumamit ka ng backup na cellphone para makipag-ugnayan sa mamamatay tao. Maghanap ka. Talagang may pangalawang cellphone. Ano ang password? Ito ay isang kaibigan ko. Naiwan dito sa akin. Ng kaibigan mo. CJ, ipapasa ko na ito sa pulis. Uy, huwag. Bakit? Nag-aalala ka na. Kung talagang inosente ka, i-unlock mo ang telepono. Huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat dito. CJ, i-unlock ko. I-unlock ko.
Naku, kung makakatakas siya, magkakaroon tayo ng problema sa likod. Huwag mag-alala, hindi siya makakatakas. Sigurado ka ba? Huwag kalimutan, ako ay isang profesional na tagamasid. Sinuri ko ng mabuti, may construction doon. Walang daan. Tumakbo ka. Bakit hindi ka tumatakbo? Jiang Feng. Sa tingin ko parang nagliliwanag. Ano man ang sabihin mo, nangyayari. Talagang traffic dito. Saan naman ang ganong kababalaghan? Halika, suriin natin siya ng mabuti. Song tao, talaga bang gumastos ka ng 2 milyon para sa isang mamamatay tao? Patayin mo ako. Pek, lahat ito ay peke. Hanggang ngayon, sinasabi mo pa ang ganitong bata na kasinungalingan. Talaga, ang telepono ay nasa kamay mo palagi. Paano naming maaring akusahan ka? Song tao, sa teleponong ito, nandito ang lahat ng iyong mga tala ng transaksyon. Kasama ka at ang alakdan. Ang video call na ito. Ngayon, nahuli na ang tao at ang ninakaw. Ano pa ang maidadahilan mo? Jiang Feng, bakit ka? Hindi makapagasikaso tulad ng isang alipin. Na masunuri na nakatapak sa aking mga paa. Bakit hindi ka umalis? Gusto mo ako? Hindi ako kontento. Ako ang panganay ng pamilya Song. Bakit ako matatalo sa iyo? Isang mabahong nagdadala ng pagkain. Kaya gusto mo akong patayin. Kung hindi ano, Jiang Feng, lahat ay dahil sa iyo. Kaya ako'y nakasakit kay Wang Lao at Huang Zong. Kaya ang aking kumpanya ay nalugi. Lahat ng ito ay gawa mo. Bakit hindi ka umalis? Tumahimik ka. Mula sa unang araw ni Jiang Feng, nang siya'y pumasok sa grupo, ikaw at si Marong ay palaging may laban sa kanya. Akala mo talaga, tayo ba'y mga bulag na hindi makakita? Ang sarili mong intensyon ay hindi tama, at ibinibintang ang kasalanan sa iba. Talagang nakakatawa. Song tao, ang sumira sa iyo ay hindi ibang tao, kundi ang sarili mong pagnanasa at katangahan. Jiang Feng, huwag kang magpanggap dito. Nagpapanggap kang banal. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita palalampasin. Hintayin mong makalaya ako. Hintayin mo akong palayain. Hahanap ako ng mas profesional na mamamatay tao para patayin ka. Dalhin siya sa korte. Jiang Feng, hindi kita palalampasin. Ngayon, medyo komplikado ang sitwasyon. Kasama rin dito, mga masamang tao sa internasyonal. Kailangan ko ring pumunta sa korte para ipaliwanag ang sitwasyon. Sige, sasama kami sa'yo. Kung sakali, alaynan, hindi naman ito malaking bagay. Hindi kailangan ng ganitong kalaking gulo. Pero ako, hayaan mo na siyang pumunta. Nandito lang kami sa bahay, naghihintay sa'yo. Alaynan, tingnan mo ang ginagawa mong steak. Ganyan, nakakawala ng gana. Anong masarap na pagkain ang ginagawa mo? Para sa mga kuneho. Ito ay nutrisyon. Kalokohan. Paborito ni Jiang Feng na kainin. Kalokohan. Ikaw ang nagsasabi ng kalokohan. Ay naku, hindi ko akalain na kailangan pang gumawa ng ulat. Bakit ang gulo naman ito? Anong sitwasyon ito? Jiang Feng, nandito ka na. Hindi ka ba pinahirapan ng pulis? Anong sitwasyon ito? Jiang Feng, nandito ka na. Jiang Feng, okay ka lang ba? Hindi ka ba pinahirapan ng pulis? Wala. Gumawa ng ulat. Ano bang malaking bagay ang mangyayari? Ito, dahil tapos na ang pagkain. Kaya tawagin natin si Mama para kumain kasama natin. Mama, Mama, wag mo nang tawagin. Ngayon, nakausap ko na si Tita Wang para maglaro ng baraha buong gabi. Kayo na lang ang kumain. Wag niyo na akong alalahanin. Hindi, Mama. Wag ka nang pumunta ng ganitong oras. Hey, Mama, hindi mo ako pwedeng. Kaya, hindi kakain si Mama. Kumain tayo. Jiang Feng. Ngayong gabi, kailangan mong gumawa ng desisyon. Sa pagitan nating dalawa, sino ang pipiliin mo? Iyon na. Ngayon, kailangan mo nang magdesisyon, di ba? Iyon na. Ngayon, kailangan mo nang magdesisyon, di ba? Nagdesisyon ako. Unang kumain. Ang sarap ng pagkain na ito. Huwag hayaang lumamig. Jiang Feng. Walang sinuman ang makakapagpanggap. Nabobo sa harap ko.
Jiang Feng, dati sinabi mong gusto mo ako. Akala ko totoo pero niloko mo lang ako. Wala. Ang sinabi ko sa iyo dati ay totoo. Sige na, Linkier. Sa pagkakataong ito, natalo na naman ako sa iyo. Pero, hindi ako basta-basta susuko. Sa lalaking ito, alaynan. Anong tinitingnan mo? Ang saya-saya talaga. Ayaw ko sanang umalis. Wala akong panghihinayang. Sabi ko, dahil tayo na lang ang natira. Bakit hindi? Tapusin natin ang mga bagay na hindi natapos. Ituloy na lang. Ano nang nangyari? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Alaynan, si Master Jiang ay talagang mahimbing ang tulog. Nakita ang host na matigas ang bibig. Ang pisikal na pagpapalakas idek ay aktibo na. Para bang totoo ang sinasabi. Subukan mong ipakita sa akin. Huwag kang magsisisi. Hello, Master Jiang. Hindi ko ba naabala ang iyong pahinga? May kailangan akong pag-usapan. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Ginoong Huang, pasensya na. Mayroon akong mahalagang pulong na gaganapin. Tatawagan kita mamaya. Paalam. Nakaredy ka na ba? Hindi pwede kahit wala. Ay naku, bumangon ka na. Mahal, bumangon ka na. Kakausap lang ni Ginoong Huang. Sabi niya ay kailangan tayong dumalo sa isang napaka-importanting salusalo. Kailangan din nating sunduin si Ginoong Du. Ayaw kong pumunta. Alaynan, kung gusto mong pumunta, ikaw na lang. Tingnan mo, sinabi ko na. Kapag kumilos ako ng seryoso, hindi ka na makakabangon. Bumangon ka. Halika. Ihilahin kita. Halika. Isa, dalawa. Tara na. Sino ang batang iyon? Hindi ko pa nakita ang Jiangsheng noon. Kapatid na Jiang. Sa wakas, nandito ka na. Ay, ang tagal kong naghintay. Salamat, Ginoong Huang, sa iyong kabaitan. Sa paganyaya sa amin na dumalo. Sa ganitong ingranding salusalo. Kapatid, nagkakamali ka. Ang salusalong ito ay hindi para sa iyo, kundi ito ay espesyal na inihanda para sa inyo. Para sa atin. Ginoong Huang, ibig mong sabihin ang salusalong ito ay espesyal na inihanda para sa atin. Noong nakaraan, ang ibinigay mong lila sa akin ay nagbigay sa akin ng pagkakataon sa Beijing na eksibisyon na ako'y nakilala. Ang pasasalamat na ito, kailangan kong ibalik, kaya pala ganito. Salamat muli, Ginoong Huang. Mga Ginoo at Ginang, salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa salusalong ito. Ngunit, bago magsimula ang salusalo, may mahalaga akong anunsyo na nais kong ipahayag. Ipinapahayag ko, simula ngayon, ang Huang Group sa lahat ng proyekto sa Jiangsheng ay makikipagtulungan lamang sa Seven Continents Group at Tianhong Group. Simula ngayon, ang Huang Group sa lahat ng proyekto sa Jiangsheng sa hinaharap, tanging sa Seven Continents Group at Tianhong Group para sa pakikipagtulungan. Huang Group, talagang gumawa ng desisyong ito. Mukhang, ang hinaharap ng Jiangsheng sa hinaharap ay, ang mundo ng dalawang kumpanyang ito, talagang nakipagkaibigan kay Jiang Feng, ay ang pinakamainam na desisyon na ginawa ko sa buhay ko.
Ang pinakatamang desisyon sa suporta ng Huang Group. Ang presyo ng stock ng Tianhong ay tiyak na magiging 10 beses. Sige na, sige na. Hindi na natin palalawigin. Halika, maupo ka na. Tara na. Ay naku, hindi ko inasahan na kaya mo ang alak. Ang galing mo naman. Kapatid, hindi pa tayo nasiyahan. Maghanap tayo ng ibang lugar at uminom pa. Mag-usap pa tayo ng kaunti. Hindi. Mag-usap tayo sa ibang araw. Uuwi ako mamaya. May mga mahalagang bagay. May mga importanteng bagay. Kaya. Hindi na kita hihintayin, kapatid. Magpatuloy ka na sa iyong mga mahalagang bagay. CJ. Sige, kapatid. Hindi na kita masusundan, kapatid. Ginoong Huang, halika na. Uminom pa tayo. CJ. Ginoong Du. Bakit hindi tayo? Isama ka na rin pa uwi. Hindi na kailangan. Naghihintay ang driver ko sa labas. Tara na. Hindi ba't dapat tayong maghanap ng ibang lugar? Para mag-usap. Umalis. Nag-shopping ba kayo? O naglilinis ba kayo? Nakakaawa. Tingnan mo yan. Ang hirap ng buhay niya ngayon. Gusto ba nating tulungan siya? Hindi na kailangan. Kailangan